Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Mag-amang Duterte, nabulabog at Inday, tinawag na inutil matapos makorner ang mga espiyang incheck na nagkalat sa ating bayan. Abay wala daw kasalanan itong si Digong sa pagkalat ng mga iligal na tsekwa at halos doble kayod ang mga alipores ni Duterte para siraan ang Pangulong Marcos para lalong ilihis ang impeachment ni Inday. Pero mas lalo namang umusok sa galit ang kampo ng mga Duterte matapos ang matinding pasabog ng dating senador. Ang sa akin kasi dito, ano ba yung biggest issue na kailangan natin na matugunan? Di ba itong impeachment ni Sara? Kasi yung sinasabi nilang budget issue na sinasabi nila against kay President Marcos. O ano ba yan yung budget issue? For sure, walang corruption issue dito kasi budget pa lang nga, hindi pa nga nagagastos eh. Next, sinasabi nila na unanimous na yung enrolled bill na ito yung pinirmahan, dinala sa Malacanang, walang blanco. Nag-iintriga lang, alam mo yun, may blanco, sabi ni Digong. May blanco, therefore, ang constitutional, dapat bawal yan. Ganyan na ginawa sa akin yung sa Scarborough issue, nagsosow ng intrigue. Ganyan ginawa kay Laila de Lima. Kasi sabi ko nga, kung ano yung pinaglalaban natin dito na karumal-dumal na kailangan natin siyang itapat doon sa impeachment issue. Itong si Sara Duterte, nakita natin yung dalawang public meltdowns niya. Nakita natin na psychologically unstable itong si Sara Duterte. Ngayon, imagine giving the power of the presidency sa kanya at sinasabi niya, di ba? Talagang gusto niyang pugutan ng ulo yung presidente, umutos na siya ng pagpapatay sa presidente. Kung ganun gagawin niya as a vice president, imagine kung presidente na siya, wala nang guardrails ito. Dire-diretso, dudurugin ito ang demokrasya natin and she doesn't care. Tapos imagine this, yung kapatid niya si Pulong Duterte ang gagawin niyang Speaker of the House. Imagine how scary that scenario is. Tapos ito yan. At the same time, ultimately accountability. Nahuli na natin Nakita na natin yung Mary Grace Piatos at kung sino-sino. Daang-daang milyon, winaldas 125 million, winaldas in 11 days. May safe house na 250,000 per day yung upa and so on and so forth. Nakita natin how she misuses and how she steals from public coffers, di ba? And nakita natin paano mag-abuse ng power. Kaya dapat mangamba tayo sa ganong prospect. Samantala, dahil nga sa lumalakas na panawagan na dapat nang papasukin ang ICC at ang warrant galing Interpol para arestuhin ang mag-amang Duterte, abay heto, Pangulong Marcos preparado na. Karanta na ang mag-amang Duterte. Bakit? Una, lumalakas ang panawagang ICC para kay Digong. Yung impeachment kay Sara, lumalakas din ang panawagan ng mamamayan. Imagine niyo naman sabay ang ngayon, problema ng mag-ama. Noong nakaraang linggo, sabi ni Boying Rimulya, may schedule na kami ng pakikipag-usap sa ICC. Talagang taranta si Panelo, taranta si Bato. Si Duterte hindi lang masyadong nagsasalita. Siyempre mayabang yon, pero sigurado taranta yon. Kapag may dumating na warrant of arrest, galing sa Interpol, hindi natin pwedeng hindian yan. Kasi lumilinaw ngayon na talagang parang preparado na ang gobyerno ni PBBM na mag-cooperate sa pag-aresto kay Duterte. Yun ang lumilitaw. So, sa dalawa na yan, ICC at impeachment, mag-ama ang tatamaan yan. Hindi ka ba naman matataranta yan? Yan ang gusto ng mamamayan. Ma-aresto si Digong ng ICC at ma-impeach si Sara. At dahil nga sa kumpiyansa ng mga alipores ni Duterte na maipapanalo nila ang 2028 election, abay heto at sinoplak ang ambisyosang Inday. Wala ka na nga itulong sa bayan kasi mula nung nakalal ka dakilang inutil si Sara. Wala pa siyang ginawa kundi bumatikos ngayon. Hindi lalo ka nang unang kwenta niyan. Imagine niyo kung anong magagawa niya sa 6 na taon, anong klaseng paninira ang gagawin niya sa 6 na taon kung mananalo siya presidente. So ngayon, dahil bagsak siya sa ratings, bagsak siya lahat Ano ngayon ang kanyang fallback? Magpapa-cute, kunyaring masipag. Ang problema kay Sara kasi, lumalabas kasi natural niya Pero when she lets her guard down at na-trigger mo siya, lumalabas ang tunay niyang pagkatao. Ang problema, mga kotsero, ilang beses na kasi nangyari. Siya mismo ang sumira sa kanyang sarili. Wala naman nagsabi sa kanya na magpa-press con siya at sabihin niya sa lahat ng Pilipino na ipapahukay kasi Apolacay at itatapos sa West Philippine Sea. Wala naman nag-utos sa kanya na nung dinetain si Zulaika Lopez, magwala siya sa Zoom call nila. She has the temerity to seriously consider na maging presidente ng Pilipinas. Mahihirapan ka mangumbinsi ng taong bayan. Kung nung una,
umubra yung budol nyo, hindi nakakagat ngayon yun. Etong sinasabi ni Atty. Vic Rodriguez na magpa-hair follicle test si Pangulong Bongbong, hindi ako naniniwala para mapatunayan lang na ang isang politiko may karapatan umupo sa posisyon. Hindi ako naniniwala, Atty. Vic, huwag mo nga kaming ginagago. Huwag mo nga kaming pinaplastic. Kaya mo gustong gawin yan, para mapabaksak nyo si Pangulong Bongbong Marcos at pumalit si Inday at mabigyan kayo ng mga posisyon. Isipin nyo na lang pag si Pangulong Bongbong tinanggap yun, nagpa-hair follicle test. Paano yung lugar or yung kung ano mang yan na impluwensyahan ng kampo nila? Halimbawa, may nagbayad. Paano na lang yun? Diyari si Pangulong Bongbong. Kaya napakadelikado magpa-hair follicle test ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Kung ako, advisor mo, Pangulong Bongbong, never na never mong tatanggapin ang hamon niyan ngayon. Especially sa panahon ngayon. Napakadelikado. Buti sana kung merong gadget or merong isang parang equipment or merong isang parang yung magpe-pregnancy test ka na nabibili sa Mercury, itetest mo ang sarili mo. Okay sana kung pwede yun. Itetest mo mismo, Pangulong Bongbong, ang sarili mo. Paano na lang kung ma-impluwensyahan yung mga taong susuri niyan sa buhok mo? Diba? Kaya kung ako advisor mo, never na never mong tatanggapin yan. Okay lang sana kung nagpa-hair follicle test ka, Pangulong Bongbong, nung bago ka tumakbo nung una pa man. Kasi hindi ka pa nai-issue ganito kainit about sa droga. Maaaring hindi ma-impluwensyahan at maaaring walang makipag-usap, walang kuntsaba doon sa susubok ng buhok mo. Pero sa panahon ngayon ka magpapa-hair follicle test, parang laki pa ang Pangulong Bongbong, parang inilibing mo na yung sarili mo. Pero lang kasimple. Isipin mo na lang, halimbawa, ako yung kukuha ng buhok mo. Ako magbubunot ng buhok mo. Paano pag na-impluwensyahan yung mga staff? Kumausap, binayaran, inilagay sa resulta mo, positive kahit negative, patay na! Kahit sabihin mo, Pangulong Bongbong, na paano nangyari yan? Hindi mo talaga ako gumagamit ng droga, paano nag-positive yan? Hindi naiintindihin siya, sabihin mo. Tingin mo, iintindihin pa ng masa, iintindihin pa ng mga DD-shit yung sasabihin mo, wala na. Ang paniniwalaan na nila, yung resulta na. Di ba? Ganun lang kasimple yan. At saka, Pangulong Bongbong, sino ba itong mga ito para intindihin mo itong mga gunggong na to? Wala naman mga bilang sa Pilipinas itong mga to. May bilang lang to sa grupo nila eh. Pero kung tutusin, wala naman itong mga to. Putik, di naman mga kilala itong mga to. Katulad ni Bale, ni Trixie Cruz. Sige nga, aminin natin. Sino ba si Trixie Cruz? Aminin nyo, si Atty. Trixie Cruz Angeles, nakilala lang yan nung in-appoint pansamantala panandalian ni Pangulong Bongbong sa kanyang administrasyon. Doon lang nakilala yan. At nung umalis, bumaliktad kung ano-ano sinabi kay Pangulong Bongbong, kaya siya nakilala. Ibig sabihin, nakilala siya dahil in-appoint siya ni Pangulong Bongbong, nakilala siya ngayon kasi pinabanatan niya si Pangulong Bongbong. Pero as in, nakilala siya dahil sa karir niya, dahil sa ginawa niya. Sino ba yan? Sino ba si Trixie Cruz? Ang point natin dito, sino-sino ba kayo para intindihin ng gobyerno? Sino-sino ba kayo para intindihin ang feelings ninyo ni Pangulong Bongbong? Sino-sino ba kayo para intindihin ni Pangulong Bongbong yung mga nararamdaman nyo? Inuulit ko sa inyo ha, gagawa-gawa kayo ng issue, gagawa-gawa kayo ng kwento, tapos maghahamon kayo, tapos pag di kayo pinansin, ang iisipin nyo positive. Ganon! Putik ng mga utak to. Gagawa-gawa kayo ng issue, tapos pag di kayo pinansin, di kayo sinunod, sabihin nyo positive. Anong pakialam? Inulit ko, Atty. Vic, walang pakialam si Pangulong Bongbong sa feelings mo. Sa nararamdaman mo, wala siyang pakialam. Walang pakialam ng gobyerno sa'yo kahit anong isipin mo. Dumakdak ka ng dumakdak sa kahit anong social media platform ng vlogger, pero wag mong iisipin na susundin ka. Napapansinin ka. Tingnan mo. Gusto nyo naseshare mo ng paki ng mga vlogger eh. Tulad ni Roque, magpa-hair follicle test ka na, PBB, sino ka ba? Alam mo, Roque kilala ka lang doon sa administrasyon ni Duterte. Sa panahon ngayon, wala ka na. Basura ka. Basura ka na rito. Hindi ka na kilala, laos ka na. Hintayin mo yung administrasyon papalit sa'yo na kung saan doon ihangat ulit yung karir mo. Magpa-hair follicle. Putik, sino ba itong, hindi ko maintindihan talaga kung sino itong mga to. Na parang gusto nila intindihin sila ng gobyerno. Sabi nyo, ang intindihin, ang kahirapan, mga ganito, ganyan. O, yun ang iintindihin. Bakit pa naipapansin nyo? Hindi kasi matanggap nitong mga ito, mga kababayan, na nung panahon ng administrasyon Duterte, namamayagpag ang pangalan nila. Meron silang mga natatanggap o may mga benepisyo sila na natatanggap na parang hindi benefits na pera. Ibig sabihin, benefits na kung saan, yung mga karir nila, nakikilala. Ngayon, biglang naglaho kasi. Dati kasi, may tinatawag na unit team sa pangunguna ni Pangulong Bongbong at ito ni Siminit. Naakala nila, doon sa unit team na yun, mas lalong tatatag, mas lalong makikilala, mas lalo silang mababantog, mas mabibigyan sila ng posisyon dahil supporter na nga nila si BP Pusit, supporter pa nila si Pangulong Bongbong. Akala nila mas lalong aangat ang pangalan nila. Akala nila mas makakatanggap sila ng mga pabor. Hindi nyo matanggap. Pati ikaw, Atty. Vic, na wala ka na sa posisyon. Wala ka ng pwesto.
Pati ito si Trixie Cruz. Wala lang talaga. Wala lang talaga ako sa kapangyarihan para ipakita yung picture.